sa inyong lahat. Ako po si Trixie L. Calampiano at narito ako upang ibahagi sa inyo ang talumpating kalusugang pangkaisipan na hindi dapat binabaliwala. Sa mundong puno ng pagbabago, may isang isyu na madalas nakatago sa anino. Ang isyong kalusugang pangkaisipan. Isang isyu na taglay ng lahat, lalo na sa panahon ngayon, kung saan mas mabilis pa sa kidlat ang daloy ng mga impormasyon. Ngunit kasabay nito ang pagdami ng kabataang nalulunod sa panghuhusga at takot na ipahayag ang kanilang nararamdaman. Ayon sa mga pag-aaral, mas dumadami ang kabataang nakaranas ng depresyon, pagkabalisa at iba pang kondisyon sa kalusugang pangkaisipan. Ngunit bakit kaya na natiling mahina ang suporta at pag-unawa ng ating lipunan? Madalas kapag sinabi mong pagod ka na, malungkot ka, sabihin sa'yo, tiisin mo na lang, magiging matatag ka. Ngunit ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang ipikit ang mata sa tunay mong nararamdaman. Mga kababayan, ang kalusugang pangkaisipan ay kasing kahalaga ng kalusugang pisikal. Kapag may sugat tayo sa katawan, agad natin itong ginagamot. Kapag sumasakit ang ating ulo, nagpapahinga tayo o umiinom ng gamot. Ngunit kapag ang sugat ay nasa ating puso at isipan, kadalas ay itinatago, pinagtatawanan o minamaliit. Ito ang nakapipinsalang kultura na kailangan natin baguhin. Bilang pagtatapos, tandaan nyo ito. Ang kalusugang pangkaisipan ay hindi luho. Ito ay karapatang pangtao. At kung may isa mang bagay na hindi dapat nating gawin ngayon, ito ay magsama-sama upang lumikha ng lipunang hindi lamang pisikal at lusog, ngunit malusog din ang isipan at puso. At doon po nagtatapos ang aking talumpating kalusugang pangkaisipan na hindi dapat binabaliwala. Ako nga po pala si Trixie L. Calampiano. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. At naway magsilbi itong paalala sa ating lahat.